Sa mga balitang mayroong pag-asa, East Bulacan 3 Women's Fellowship nagpatatag ng pananampalataya at paglilingkod. Philippine College of Lifestyle Medicine nagdaos ng mid-year conference sa Cavite. 130 katao na bautismuhan sa Sablayan Occidental, Mindoro. Kauna-unahang Area 1 Master Guide Camp Meeting, dinaluhan ng mahigit 300 katao. Teachers Retreat at Pre-Opening Meeting isinagawa para sa panibagong academic year sa Isabela. Lutukan Adventist Men nagtungo sa Laguna para sa fellowship at pagkakaisa. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Nagtipon ng mga kababaihan mula sa iba't ibang iglesia ng East Bulacan 3 para sa kanilang Women's Fellowship sa Santa Maria Central School, Bulacan. Sa temang Bloom Where You Are Planted, layunin ng programa na palakasin ang pananampalataya at hikayatin ang bawat isa na maglingkod saan man sila itinanim ng Diyos. Ang detalye ng kaganapan doon, balitang may pag-asa ni Myra Jim Taniedo. Hindi man tayo pare-parehas ng kinilalagyan, naniniwala ang Diyos na kaya nating lumago at mamunga saan man niya tayo tinanim. Iyan ang naging sentro ng mensahe sa ginanap na East Bulacan 3 Women's Fellowship dito sa Santa Maria Central School, Bulacan. Sa temang Bloom Where You Are Planted, nagtipon ang mga kababaihan mula sa iba't ibang iglesia ng East Bulacan 3 upang palakasin ang kanilang pananampalataya at muling alalahanin na may layunin ng Diyos saan man sila ilagay sa buhay. Sa mensaheng ibinahagi ni Sister Wilhelmina Malungat, CLPM Women's Ministries Director, binigyang diin niya na tulad ng bulaklak na namumulaklak kahit sa gitna ng bitak sa kalsada, maaari ring gamitin ng Diyos ang bawat isa sa kabila ng mga pagsubok at limitasyon sa buhay. Ibinahagi rin niya ang kwento ng balo ng Zarephath na sa kabila ng kakulangan ay nagtiwala sa Panginoon at nasaksihan ang kanyang paglalaan. Let us live the moment. Ano po yung present na sitwasyon nyo ngayon? Na-appreciate niyo po ba? Masasabi niyo po ba na at this moment you are blooming where God has planted you? The Bible is rich in stories and in scriptures, in words, ano po, where we are told to bloom where you are planted. Isang paalala na ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay nagdudulot ng kanyang mga pagpapala. Naging bahagi rin ng fellowship ang mga awitan, inspirasyonal na bahagi at mga pagkakataong makapagbahaginan ng karanasan na lalong nagpatibay sa mga dumalo na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Lubos po ang aking kagalakan at pasasalamat sa ating Panginoon. Ako po ay na-bless at ako po ay lubos na nasisiyahan, lubos na nagagalak. Praise God. Kasi po ay naging bahagi po ako ng fellowship na po ito. Ngayon, alam niyo sa totoo, napakasarap sa pakiramdam na eto, nangyari yung ganito. Iba yung nagiging, kumbaga yung mas lalo kang ma-uplift, oo. Kasi napakasarap talaga na sama-sama, nagkikita ang magkakapatid. Tapos basta iba, talaga, yung iba yung pakiramdam, iba yung saya. Yan, napakasarap talaga, yun lang yung masasabi. Para sa mga nakiisa at mga dumalo, naging pagpapala ang programa na hindi kailangang hintayin ang perpektong sitwasyon bago maglingkod para sa Diyos. Saan man sila itinanim ng Panginoon, maaari silang lumago, mamukadkad at maging pagpapala sa iba. Layunin makapaghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Healthcare professionals at lifestyle medicine advocates nagtipon para sa mid-year conference ng Philippine College of Lifestyle Medicine sa Silang, Cavite. Binigyang diin dito ang holistic healing, lifestyle medicine at mas makataong pangangalaga sa kalusugan. Para sa balitang may pag-asa, iahatid ni Alpha Chris Alteros. Nagtipon ang mga healthcare professionals at lifestyle medicine advocates para sa isinagawang mid-year conference ng Philippine College of Lifestyle Medicine sa Life Hope Center, Silang, Cavite.
Philippine College of Lifestyle Medicine is an organization that promotes healthy lifestyle, which includes, of course, it's almost like the New Start. And so lifestyle medicine is here in order to teach not only patients, but everybody, including doctors, practitioners, health educators, nutritionists, to promote this type of intervention so that people will have less incidence and prevalence of these diseases. Ang kalusugan is not only physical but also lusog-isip. So, if there is no health without mental health, so kung hindi ka nagpo-focus din sa iyong self-awareness, kung hindi ka nagpo-focus sa sarili mo, mas vulnerable ka to get ill and get sick. So, ang goal kasi is more of quality of life. So, ang quality of life kasama dito yung positive emotion mo, ano yung pakiramdam mo, na-acknowledge mo, ano yung relasyon mo sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, ano ang halaga ng buhay mo, at natatanggap mo ba yung mga bagay na hindi mo kaya tanggapin? Napapatawad mo rin ba yung sarili mo sa mga pagkukulang mo sa sarili mo at yung mga mahal mo sa buhay na nagkulang din sa'yo? Because at the end of the day, our goal is going back to our Creator, to our Lord Jesus Christ. The purpose of lifestyle medicine is to look at the root causes of disease. It's to try to understand the underlying factors, things like nutrition, exercise, sleep, stress management, our social connections, trying to understand how those affect our lives and how those affect diseases that could be causing chronic problems in our lives. And so our goal in lifestyle medicine is really to educate more and more physicians, to counsel patients and motivate them to change and modify their lifestyle along with prescribing their maintenance medications. And by educating more physicians na marunong silang magbigay ng counseling, lifestyle medicine and lifestyle modification counseling to patients, the more na makakatulong tayo, sa mga pasyente natin. And to those who are watching us right now, especially yung mga household keepers, that means ito ating mga nanay, they are the ones preparing food at home. So health literacy is one of the things that we wanted to enhance in lifestyle medicine. So that's why in our medical society, this is the Philippine College of Lifestyle Medicine, we really advocate for increasing literacy among people in the public. And so we always collaborate with barangay health workers, local government units, so that we can implement lifestyle interventions and programs widely from the grassroots, hindi lang sa ospital. Sa loob ng 3 araw, nakibahagi ang mga dumalo sa mga lectures, workshops, at interactive sessions na nakatuon sa pangangalaga, hindi lamang sa pisikal na kalusugan, kundi pati sa emotional, mental, at relational well-being ng mga pasyente. We just not only rely on treating person based on giving medication, but seeing the person as a whole. So that's one thing that I have learned from this day, and I hope that I could also imply that in my future practice as a future physician as well. So my experience for this morning so far has been wonderful, and also we've been learning so many things. We can, through the different introductions and the first plenary, we saw that there is actually a problem in our healthcare system and everything, and we are seeing, or we are learning how lifestyle medicine can help out in giving out solutions. My experience in this lifestyle medicine conference this morning has been really wonderful and amazing. I learned a lot about the importance of whole person health, how it can be bringing impact and change in one's life when it's combined with lifestyle medicine. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Mahigit 300 kabataan na church leaders ang dumalo sa kauna-unahang Area 1 Master Guide Camp meeting sa Valenciano Bana Campsite, Ilocos Norte. Tampok sa pagtitipon ng pagsasanay, fellowship at mga gawaing nagpapalalim sa diwa ng paglilingkod at pagmimisyon. Si Diosdado Estrano para sa Balitang May Pag-asa. Mahigit sa 300 mga kapatid ang dumalo sa kauna-unahang Area 1 Master Guide Camp meeting na ginanap sa Valenciano Bana Campsite sa Bana, Ilocos Norte sa pangunguna ni Master Guide Felipe Manlungat na siya ring Adventist Youth Ministries Director kasama ang kanyang asawa na si Mrs. Claribet Manlungat
bilang Women Ministries at Family Ministries Director. Ang mga kabataan at kababaihan kanilang pinasigla. Taglay ang temang Salvation and Service. Layunin ng gawaing ito na palakasin ang pagsasanay ng mga kabataan sa church-based pathfindering program at pasiglahin ang diwa ng paglilingkod at paghahatid ng mabuting balita. Ngayon, ginagawa natin itong mga camping na ito upang ma-excite yung mga kapatiran, makita natin yung support ng mga magulang, ng church, para yung kanilang mga anak, yung kanilang mga kabataan ay suportahan nila sa ganitong program. Kasi tayo naniniwala na ang ating mga kabataan ang susunod na leaders ng ating iglesia. So kailangan natin silang i-train at ginagamit natin ang pathfindering ministry para i-train ang ating mga kabataan kasi hindi lang ito tungkol sa camping, hindi lang tungkol sa marching, hindi lang tungkol sa hiking ang pathfindering. Ang pathfindering at ang master guide training ng ating church ay training, ito ang pinakamagandang leadership training na pwedeng gawin ng iglesia para sa ating mga kabataan para ihanda sila to be the future leaders of our church. Ngayon po ang ating ginagawa ay direction setting actually at saka new leaders orientation para sa ating mga leaders po ng Departamentong Women's Ministries at saka sa Family Ministries po. Nakita at naramdaman po natin ang suporta ng mga taga Area 1. Salamat po. O pati yung mga district pastors natin talagang nai-disseminate talaga nila yung nai-promote nila ng mabuti itong program na ito. Kaya kanina po ang dami po mga kababaihan na umaten at very thankful po ako na na-explainan sila kung paano gumalaw sa ating departamento. Ang panalangin po natin ay tuloy-tuloy pa po ang suporta nila para sa ganon mapabilis natin ang trabaho natin at para darating na ang ating si Jesus Christ, mga kapatid. Ang programa na ito po ay nakakatulong para mapalago ang ating pananampalataya sa ating may kapal sa pamamagitan ng pag-empower sa mga kababaihan na gagamit nila ang kanilang talento, kakayahan na binigay sa kanila ng poong may kapal. So yung experience na ito ay nakapagpabago sa aming mga paniniwala kasi natutunan namin dito yung mission ng ating church, the NEO, the Nurture, Empower, and Outreach. So, mas natutunan namin ngayon, mas pumasigla ang aming paniniwala na dapat i-reach out natin ang ating mga kabataan, ang ating mga iba't ibang pamilya sa iba't ibang sekta para sa ganon, magawa natin ang ating mission. Po ay nagpapasalamat sa mga district pastors, ganoon din po sa ating mga kapatid na tumulong sa bayanihan upang sa ganon ay patuloy na gaganda ang ating pong campsite. At ganoon din sa mga donors, yung mga sponsors po namin na sumuporta at sana po sumuporta po kayo hanggang sa matapos ito at mapaganda at ma-develop ang ating pong Area 1 campsite dito po sa Banna, Ilocos Norte. Maganda ang environment. The people here are very friendly. They are very approachable. Being here makes me feel happy, belongs. I joined this Master Guide training in camp to meet my fellow Adventist youth, to also learn many things. Ang matagumpay at kinagigiliwang Master Guide Camp Meeting ay nag-iwan ng hamon at ng inspirasyon, pagkakaisa at panibagong sigla sa bawat dumalo upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Diosdado Estranio, nag-uulat mula dito sa Banna, Ilocos Norte para sa Hope Today at CNP News. Mahigit 130 mga individual ang tumanggap kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas matapos ang Revelation of Hope Evangelistic Series sa Sablayan Occidental, Mindoro. Naging bunga ito ng sama-samang pagsisikap ng mga miyembro at church leaders sa pag-abot ng mas marami para kay Kristo. Ang detalye ng kaganapan doon, balitang may pag-asa ni Rodel Omayana. Mahigit 130 individual ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas, bunga ng gabi-gabing pangangaral na ginanap sa Sablayan Astrodome, Sablayan Occidental, Mindoro mula May 17 hanggang 23, 2026.
Pinangunahan ito ni Pastor Segundino Asoy, Sabbath School Personal Ministries, ASI at Adventist Community Services Director ng Southern Asia Pacific Division. Ang pangangaral ay may pamagat na Revelation of Hope for the Troubled World na dinaluhan ng mga miyembro ng lokal na iglesia at humigit kumulang 200 mga interes mula sa Central Occidental Mindoro 1 and 2 districts. Ang gawaing pangangaral na ito ay naisakatuparan sa pangangasiwa at suporta din ng Mindoro Island Mission na kinatawan naman ng Ministerial Secretary at Chaplaincy Director na si Pastor Victoriano Corteza at Pastor Dexter Tolentino, Sabbath School and Personal Ministries Director ng nasabing misyon. Actually, ito ay plan na matagal na. Isa doon yung dito kasi na ilagay din yung mga field scholar natin sa ating College of Theology sa Adventist University of the Philippines. So, ito ay napaghandaan dito mismo sa Sablayan. Dagdag pa ni Pastor Corteza, malaki rin ang naging papel ng mga miyembro ng iba't ibang lokal na iglesia, district pastors, elders at ang mga field scholar mula sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Ang mga field scholar na ito rin ang naging daan para makahimok ng mga Bible interest mula sa kanilang gabi-gabing pangangaral sa iba't ibang barangay sa bayan ng Sablayan. Lahat itong mga interesado gabi-gabi na nandito ay sa kanila po talaga. Sila gumawa ng groundwork. Kasama noon yung mga elders crusade na in line with the program of our division. Sa huling araw ng Revelation of Hope, ipinarating ni Pastor Asoy ang naging magandang mensahe tungkol sa Revelation's 4 Horsemen na isa sa mga naging daan para sa mga interes na magpahayag ng kanilang pagnanais na tanggapin si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Siguro po, i-describe ko siya as hope and new learnings kasi parang mas napaano pa siya, parang yung kaalaman ko sa Bible, mas pina-enhance nila, mas pina-intindi nila sa akin yung halaga at kung paano yun i-apply sa buhay ko. Alam natin na marami naman tayong problema sa sanlibutan, pero alam nyo, ang solusyon lang po ay ang Panginoon. Siya lang po ang pinakasentro sa ating buhay. Kailangan po natin siyang imbitahan sa ating puso at tanggapin upang tayo po ay may ligtas. Nagpahatid naman ng pasasalamat ang punong bayan ng Sablayan na si Mayor Walter Bong Marquez sa tagumpay ng gawain ito sa pagpapalago ng espiritual na pamumuhay ng mga Sablayenyo. Ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Sablayan ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga kapatid sa Seventh-day Adventist Church. Ang ating bunga ng paglilingkod na ito ay napakahalagang bahagi ng buhay ng mga taga-Sablayan ang mailapit natin sila sa Panginoon. So ang 134 na mga babautismuhan ngayon ay kaluguran ng langit at ating kinikilala ito bilang isang mahalagang salik sa pagunlad ng espiritual na kalagayan ng mga mamamayan dito sa Sablayan. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Rodel Umayana nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Matagumpay na isinagawa ang EMIS training, teachers pre-opening meeting at spiritual retreat para sa mga guro at education workers bilang paghahanda sa panibagong school year. Tinalakay dito ang kahalagahan ng makadiyos na paglilingkod sa larangan ng edukasyon. Ang ulat na ito, Balita May Pag-asa ni Princess Rahel. Sa layuning higit pang mapabuti ang paglilingkod sa larangan ng edukasyon at espiritual na ministeryo, matagumpay na isinagawa ang EMIS o Educational Management Information System Training, Teachers Pre-Opening Meeting and Spiritual Retreat noong Maya 79 to 2026 sa NUM Conference Hall. Dinuluhan nito ng mga guro at manggagawang pang-edukasyon bilang paghahanda sa panibagong taong panuruan. Taglay ang temang Rise Up, Reflecting His Image, Living His Character, binigyang diin ng gawain ang kahalagahan ng pagiging tapat na katiwala ng Diyos sa larangan ng pagtuturo, pangangasiwa at paglilingkod sa kapwa. Although marami kaming mga challenges, lalo na yung mga beginner, but we realized and we found out that during the duration of our training, since yesterday up to this morning, nakita namin na they were able to realize the importance of EMIS. And they have committed
All schools with the good internet tools, they are going to implement and use the EMIS for starting this school year. EMIS is actually a great tool for our elementary school teachers, especially sa mga school na hindi nakakagamit o nakakapag-generate ng mga financial report. And EMIS has the feature of the accounting module where they can easily generate student financial record and so on. So lalo na yung mga ating mga classroom teacher na nagtuturo na napakaraming subjects, marami silang kinakailangang gagawin na computation. But using EMIS, hindi na nila kinakailangan mag-suffer o magpuyat o mag-check ng mga papel ng marami. Pag na-encode lang nila yon, everything will just follow and very easy. And then submit the grades to the registrar o to sa school admin, makikita na lahat and ready for the report card o any report na nire-require sa kanila. So ganyan ang feature ng EMIS, and thank you for this training because the school from this mission from NELM were able to realize the importance of EMIS as a tool for their educational work. There are two important things na maidudulot ng EMIS seminar na ito sapagkat malaki ang ibabahagi nito sa aming mga guro. Lalo-lalo na sa record ng mga bata from the very beginning kasi ng school year ay makikita na natin dito yung mga outputs, inputs ng mga bata kung saan naka-record dito ang kanilang mga written works, performance tasks. In just one click, 2 clicks away, makikita na ng mga parents kung mag-a-ask sila ng mga record, makikita agad-agad ang kanilang mga inputs. At napapadali yun sapagkat hindi na ito traditional gaya ng dati na ginagawa na written lamang. Pero ngayon, napadadali nito ang trabaho ng mga teachers at of course, kung magre-request ng mga parents, madali lang na maipakikita sa kanila ang mga records na ito. And ang pangalawang bagay naman na napaka-importante na maidudulot nito ay doon sa accounting mismo ng school kapag may mga pumapasok at may lumalabas na pera ng school. Kaya nga, mas accurate ito kaysa sa traditional sapagkat ito ay hindi na lamang nagsusulat. Kasi kapag sinusulat, may possibility na magkamali pa. Pero ito ay direct na doon sa system at ito'y napadadali nito ang trabaho. At pangalawa, ito ay transparent. So lahat ng pumapasok, lahat ng lumalabas ay hindi lamang ang treasurer ang nakakakita nito, pagkos pati na rin yung mga teachers at ibang parents na magre-request ng kanilang mga binabayaran sa school. So, yun yung dalawang bagay na maidudulot ng seminar na ito sa aming mga guro. Maraming salamat. Sa pagtatapos ng programa, iniwan sa puso ng bawat guro ang hamon ng tema, ang Rise Up, bilang paanyayang tumindig ng may pananampalataya, ipakita ang larawan ni Kristo sa araw-araw at isabuhay ang kanyang banal na karakter sa paglilingkod para sa kabataan at sa gawain ng Diyos. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa. Princess Rahel, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Naglakbay ang mga miyembro ng Lutukan Administment patungong Sitio Patula, Cavite, Laguna para sa isang fellowship activity na nagpatibay ng kanilang pananampalataya, pagkakaisa at samahan sa paglilingkod. Tampok sa programa ang pagsamba, testimonies at iba't ibang gawaing pampalakas ng samahan. Alamin ang masayang kaganapang ito, ihahatid ni Kian Sulit. Hapon ng Biyernes, dala ang isang layunin at nagkakaisang puso. Sama-samang naglakbay ang Lutukan Adventist Men mula Lutukan patong Sitio Patula, Barangay Cansuso, Cavite, Laguna, upang makadaupang palad ang mga kapatiran at higit na patatagin ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. 3 sasakyan ang ginamit upang maihatid ang 16 na kapatiran sa pangunguna ni Brother Francisco Kiko Villadiego sa loob ng halos 3 oras na paglalakbay. Pagdating sa rest house, sila ay pansamantalang nagpahinga, nagsalo-salo sa pagkain at nagsagawa ng makabuluhang pagsamba. Damdamang malamig at preskong simoy ng hangin na nagbigay ng kapanatagan sa buong kapaligiran. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang pagsamba sa Patula Church sa pangunguna ni Pastor Johnson Gomez. Sa tanghalian, nagkaroon ng potluck fellowship na kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng butihing principal na si Sir Helmer Hala, kung saan mainit silang tinanggap ng mga kapatiran. Dakong hapon, nagpatuloy ang pagsamba na may testimonies at mga awitin bago sila lumipad sa karating na Calminue Church para sa sundown worship.
Sa araw ng linggo, nagtungo sila sa lawa, sumakay sa balsa at maliliit na bangka upang magtampisaw at mamingwit. Isang karanasang nagdulot ng saya at magagandang alaala. Nagkaroon din ng iba't ibang palaro tulad ng takbuhan sa pangunguna ni na Brother Tony at Brother Kiko na nagbigay sigla at kagalakan sa lahat ng dumalo. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, muling napatunayan na ang tunay na kagalakan at pagkakaisa ay nagmumula sa pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Layuning makapaghatid ng balitang nagbibigay sigla, inspirasyon at pag-asa. Ako si Kian Sulit, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ng AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa ayong mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang ayong pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa hcnpnews@adventist.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedacan, ako si Wilmer G. Mestrito at ito ang Hope Today, HCNP News.